Welcome to Donmar TV News Channel. Pinaghahanda na ng Pangulong Digong Duterte ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan sa nakambang pananalasa ng panibagong bagyo. Sa kanyang Talk to the People kagabi, inatasan ng Pangulong Duterte na maghanda at kumilos sa mga apektadong lugar ng sama ng panahon. Dahil inaasahan papasok ito mamayang hapon o gabi, maglalandfall naman sa Eastern Visayas. May international name na rin ang bagyong paparating. Pang-15 bagyo ito sa Pilipinas, tatawaging Odette. Ayon sa Pangulong Duterte, dapat agad na lumikas ang mga dadaanan ng bagyo kapag nakumpirma ng Pag-asa ang direksyon nito. I direct our government agencies and LGUs as well as to urge our countrymen, especially those who are on or near its projected path, to keep monitoring the situation and conduct all necessary preparations and precautions. Nagbanta naman si Pangulong Digong Duterte. Pero pabiro. Napapatayin daw niya ang mga hindi pa rin nagpapabakuna kontra COVID-19. Sa kanyang Talk to the People kagabi, muling pinaalalahanan ng Pangulo ang publiko tungkol sa halaga ng COVID-19 vaccine. Naisip naman ng Pangulo ang mga unvaccinated na Filipino at sinabing mamamatay siya dahil sa mga taong ito. Hindi nagtagal ay nagbiro ang Pangulo na kung hindi siya ang mamamatay, ay siya na lamang daw ang papatay sa mga taong hindi pa rin nagpapabakuna. Kahit ng Pangulo ang sambayang Pilipino na magpabakuna at magpa-booster shot na rin. At narito ang Pangulo. Yung wala pang bakuna, mamatay ako sa inyo. Mamatay ako o kayo ang patayin ko. Magpabakuna kayo para sa kabakanan ng ating bayan lahat. And yung wala pang booster, magpa-booster na kayo. Nandyan yung bakuna, nandyan na for your pleasure of using para ang ating bayan makakamit ng maybe herd immunity. So ganito, pagkatapos ng live ko kanina, nag-aaral ulit ako ng programming. Tapos habang nagpipindot ako, naisip ko, nasan yung mga boto ni Lenny? Tinatry ko i-calculate kung paano yung nangyari. And so far, the data suggests na either Lenny messed up so bad over the past 6 years or nang daya siya. Alin lang sa dalawa. Kasi alam nyo ganito gagawin natin sa live na to, guys. Arithmetic lang naman, hindi na masyadong malala. Hindi masyadong malala na mathematics. Arithmetic lang, huwag kayong mag-alala. Alam kong allergic kayo sa math. Pero share ko lang saglit yung window ko. First, kuha muna tayo ng mga numbers, ha? So, eto, kasi ganito, eto yung binabasa ko kanina. Kasi ganito yun pag nag-aaral ako ng programming, syempre, naiiba yung linya ng pag-iisip ko. Diba? Dahil sa programming, nag-aaral ako kanina ng data science. So, anyhow, ang eksena, binabasa ko sabi ko, parang alam mo yun, parang yung pag may ginagawa kang ibang bagay, tapos naalala mo uli yung una mo ginagawa. Parang ganon. Ewan ko lang kung masama talaga si Lenny sa math. Ewan ko. But anyhow, paano ko ba ito tanggalin? Manila Bulletin, ba't parang napaka-aggressive naman ng inyong video? Paano ko ito tanggalin, Manila Bulletin? Nakaka-stress. Grabe yun. Hoy, Manila Bulletin, ayusin nyo nga ito. Tama ba naman yan, no? Anyway, kairita. Okay, basahin ko na lang. Sobrang spammy na talaga ng mga newspaper website. Sorry po ako columnista po ako sa Manila Bulletin. Tinatamad lang ako mag-submit ng column. Pero hindi na makatanggap-tanggap to. Tingnan nyo, ang laki-laki.
Wala na akong may mababasa sa articles nyo. Di ba dyaryo kayo? Hindi naman kayo YouTube. Anyway. Stress ako, 3:30 na eh. Gusto ko lang tapusin to eh. Alright, eto guys yung eksena. Sabi rito, yung SWS survey ranking her. So we will not be talking about, di ba alam naman natin, merong kumakalat na Lilo survey, merong kumakalat na Publicus Asia survey. I think, among all the survey data that's available, I think yung pinakamaganda nating pagbasihan nung numbers ni Lenny ay yung sa SWS. Bakit? Kasi, for one, believe sila Lenny sa SWS. So, declaration against interest yun. And secondly, yung nilabas pa lang na SWS so far was commissioned by Strat-based ADR Institute. So, Strat-based Albert Del Rosario. So, basically, kakampi ni Lenny ang naglabas. So, declaration against interest ito. Alright, Tagalogin ko, real-time Tagalog again. So, yung SWS survey daw, nirarank daw si Lenny sa number 2 among presidential bets, ay pleasant surprise daw para kay Lenny. Sabi ko, wow, ang sama ng math mo, Lenny, sorry ah. Darating tayo kung ba't sabihin ko masama yung math niya. Basahin lang natin yung first several paragraphs. I-close mo video sa inspect. Yan mo na. Mabilis lang naman to. So si presidential aspirant Vice President Leni Robredo ay kinukonsidera daw na yung resulta ng pinaka-latest na commissioned na SWS survey na nilalagay siya sa number 2 ay parang pleasant surprise. Kasi daw ini-encourage daw sila na magtrabaho pa na mas maigi para ma-meet ang kanilang target para sa 2022 elections. Blah 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 blah. All right. Yung kampo daw niya originally, ewan ko lang, lumilitaw dito yung mga mahina sa yung mga journalist na mahina sa math. Pasensyahan po tayo, sama ng math ninyo. Papakita ko sa inyo sandali kung bakit. Ay, ngayon ko lang naisip kasi tatamad ako alam mo yan, pag 2 hours na ako nagbabasa ng programming, namamanhid na yung utak ko, sabi ko, sige, laro muna tayo ibang bagay. Ito nilaro ko to. So, yung kampo daw niya originally thought na baka daw January or February bago siya maka-overtake ng previous na second runner-up na si Manila Mayor Isko Moreno. Yada yada. So, ito daw, si Lenny nakakuha ng 18%. So, inonote ko lang ha. So, VP Lenny Robredo, Control B para i-bold. Tapos, ito, SWS survey, 18% na. Tapos, ito, Lenny. Got the SWS survey. Tapos, Lenny, 18%. Tapos, Bongbong. Actually, it doesn't really matter si Bongbong ngayon. Pero sige lang, 47%. Alright. So, yun yung base sa, yung reaction daw nila sa Manila Bulletin Survey. Alright. So, ngayon, ang tanong ito. Ano ba yung estimated ng COMELEC na voters para sa 2022? I-google natin COMELEC estimate registered voters 2022. Ito, binalita ng Rappler. Pag yan lang naman, pwede na yan, hindi naman masyadong malalim. 66.9 million ang inaasahan nila na voters. 66.9 million. Alright. COMELEC, voter, 2022 voters. Estimate lang to Estimate lang natin ng EST. 66.9 million. Okay? Tapos, ano ba yung voter turnout ng 2016? Siguro Philippines. Tignan natin Philippines. 81, Wikipedia to So, hanap tayo ng hanap tayo ng ibang
Hanap tayo ng ibang source. Ito, sabi ng COMELEC, ang voter turnout daw ay 81%. Okay? Hindi na natin kayo nag-yellow. Kaya mo na. Naka-ad blocker na ako eh. So, 81%. So, pwede na yon. Lagyan natin 81%. Voter turnout. So, 81%. Alright. Ngayon, ang susunod natin na kailangan na datos ay ilan ba yung nakuhang boto ni Lenny noong 2019. Lenny 2016. So, official tally, 2016 VP. Ito, base naman sa CNN Philippines. Duterte is the new president. Robredo is vice president. Ayun yung number. 14,418,817. Okay. Lagyan natin dito. Alright. So, paano natin gagawin yung number na yan? So, first, punta tayo doon sa SWS. Una, SWS survey Statbase 2022. Tapos, presidential elections. Check natin nga. Total registered voters. Ang gusto kong malaman, 1,200 registered voters. Ayun ang nakalagay. The results of the commission survey was conducted from October 20 to 23 with 1,200 registered voters nationwide. All right? So, 12 sample size. Sample size, 1,200. Alright? Himayin lang natin yung numbers. Madali lang to guys. So, para lang magkaroon tayo ng mas madaling idea, ano ba yung margin of error pag 1,200 yung sample size? So, at 66.9 million, ginagamit natin yung simple lang na margin of error calculator ng SurveyMonkey. So, 66.9 million yung estimated na number of voters. Ang gusto natin ay 95% confidence level. At ang sample size natin based on the SWS survey is 1,200. So, the margin of error is plus minus 3%. So, margin of error plus minus 3%. So, 3%. Alright, so what do we do? Control minus. Alright, first, ang una natin i-analyze guys, nakatingin na tayo sa mga numbers ngayon. So what do we do here? Okay, so pag ang margin of error ay 3%, ibig sabihin, ang kanya pong voter preference ay naglalaro, more or less we can say, ang high nung kanya ay, ang middle niya ay 18%, plus 3, 21%. So ito yung Lenny. Lenny votes. 22. Okay? So ang high niya, high, mid, low. At ang low niya ay 15%. Okay? So ngayon, if there are 66.9 million voters, so kung meron 66.9 million voters, tapos let's assume lang guys na 81% yung turnout. So we expect that this is equal to how many people? 66 times 81%, 54.189 million total voters. 54.189 million total voters. Ang best case scenario dito, assuming na madali ni Lenny yung 21% na high, very unlikely yun kasi naka-bell curve yan sa basic statistics guys. Pero sige, pag kumbaga partidahan natin si Lenny na 21%. So ang 21% ng 54.189 million equals, so 54.189
189 million times 21%. 11,379,690. 11,379,610. So, ganito So, ito lagyan natin voters. Voters. Alright. So, una i-try natin, equals 24 times, so 21% times 54189,000. Okay? Tapos, i-drag down lang natin para makita natin yung iba pa mga projections. So, ibig sabihin, even in the unlikely scenario na madali niya yung upper limit niya na more or less 21%, she will only get 11,379,690 votes. Ngayon, recall, what's her 2016 votes? Ano yung 2016 votes ni Lenny, guys? Yung kinuha natin, 14.418. So, ganito isulat ulit natin, guys 2022 votes, 2016 votes. Copy-paste lang tayo, guys. So, 2016 votes, 14.418817. Ang 2022 votes na yung absolute maximum to, guys As in, sagad na absolute maximum. Yung talagang, kumbaga guys, pag pag nagkara-cruise, ang dire-diretso na panalo siya. Ganon. Alright, 11,379,690. Tapos, ipag-minus natin, guys. Yung 2022 minus 2016. Patayaw. Format 11,379 11,379,690 equals this minus this. So may nawawala, guys, na 3,039,127 million. 3,039,127. Now, napaka-generous na nito kay Lenny. Bakit? First, ang inaasam lang natin ay, ang inaasam lang po natin ay yung high na niya, yung 21%. Pag dinali pa po natin yung 18% niya na 9,754, so gawin natin 2016 votes, So if 2016 votes equals 14,418,817, 2022 lagyan natin high, 2022 mid, 2022 low. Tapos ang nakuha natin ito yung mga projections na to base rin sa SWS. Alright. Least values only. Alright. So, igagawin natin dito equals this minus 14418,817 to fill. So, ibig sabihin, even in the best case scenario, nawawalan pa siya ng 3 million votes. Yung sa kanyang average scenario, nawawalan siya ng 4.6 million votes. Doon sa kanyang low scenario, nawawalan ng negative ay 6.29 million votes. So, ang tanong dito, guys, kung ang kiniklaim mo ay nakapalo ka ng 14.418 million noong 2016, nasaan na yung million-million mo mga boto na nakuha ng 2016? Tanong, dinugas mo ba yung 2016? Or, sobrang sama ng iyong performance na iniwanan ka ng supporter mo? Dalawa lang ang po pwedeng explanation. Kasi kung may solid ka na 14 million ng 2016, why did you lose votes now? Remember, guys, nung nag-umpisa si Lenny noong 2016 campaign, hindi ganun kataas yung kanyang numbers. And that is kind of understandable considering that she came from a small town, a small city. And she was just trying to find ways to,
introduce herself to the madlang people.